Praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hindi ko alam na ako'y tatawagin na magpatotoo dito sa harapan sapagkat noong magpasimula na mag-announce ang Sister Hiling na tatawag ng patotoo patungkol sa mga kapatid natin na tumanggap na ng himala sa Panginoon. Sabi nga niya, sino ang tumanggap na ng himala sa Panginoon, taas ang kamay. At ako'y hindi nagtaas, sabi ko sa aking sarili, salamat, hindi ako kasali sa Panginoon sapagkat wala pa naman yung aking hinihintay. At nung matapos nga ang service na yun, nagsalita rin ang Brother Nip, sabi niya, ang hindi nagtaas ng kamay ay siya yung ating tatawagin upang magpatotoo sa harapan. At doon, kinabahan ako. Sabi ko, patay. Sabi niya, ang bawat isa sa atin ay may patotoo. May kanya-kanyang karanasan. Hindi lang sa, ang himala ay hindi lang sa pinansyal. Ang yung paggising sa umaga at ikaw ay may hininga, ito ay isang patotoo na galing sa Diyos. Kaya ako at nung linggo nga, nung pagkatapos natin ng service, kami makauwi sa bahay, sinalubong ako ni Sister P. Sabi niya, nag-chat si Sister Bibi, kayong dalawa ng anak mo ay magpatotoo sa linggo. Sabi ko, ano? Bakit ako? Sabi ko, tanong ko sa sarili, bakit ako? Marami pa namang may magagandang patotoo dyan at hindi pa tinawag. Balit sabi niya, di ko alam, basta yan ang leading ng Holy Spirit. Sumunod ka lang. Kaya ako'y nagtanong sa aking sarili, Panginoon, ano nga ba ang aking patotoo? At dumating sa akin, sabi nga, kung paano ako'y tumanggap sa Panginoon, nakilala sa Panginoon, yun ang iyong ipatotoo. Sapagkat sabi sa kanyang salita, sapagkat sa biyaya, kayo nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyo sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Kaya purihin ang Panginoon. Sa madaling sabi, dala ng kahirapan namin sa buhay, sa probinsya, kami napadpad sa bayan ng Rizal. Diyan sa bayan ng Antipolo, upang sa murang edad kami ay maghanap buhay. Unang dinala ng Panginoon sa lugar ng Antipolo yung aking ate Tess. At ako sumunod. Hanggang sa lumaon, tumagal ang panahon, siya ay may nakilalang isang lalaki na ito yung ginamit sa kanya. Ito yung aking bayaw na si Kuya Patrick. At nung time naman na yun, isa rin siyang biniyayaan ng Diyos na upang maligtas. Sapagkat sa kanyang buhay, makikita mo yung himala ng Diyos na ginawa sa kanyang buhay, ay mamamangha ka. Dahil kung titingnan mo siya, isa ng butot balat dahil sa yung naranasan niyang bisyo. At ako ngay hindi makapaniwala, subalit tumagal at tumagal ang panahon, sila ay nagkasundo, sila ay pinag-isa ng Diyos.
sa lugar na yan ng Antipolo. At hanggang sa sila'y binigyan ng daluyan ng Panginoon. At sa aking namang pamamasukan, ang sabi nila, dito ka na sa amin, ikaw na yung maging katuwang namin. Bilang panimula ng daluyan ng binigay ng Panginoon sa kanila, sabi ko, o sige. At ayon, sa kanilang pagtatapat naman ng mag-asawang ito, lumago at lumago yung daluyan na binigay ng Panginoon sa kanila. Kaya hanggang sa, ang sabi niya, ano kaya kung yung misis mo, papuntahin mo na rito sa para magsama-sama na kayo. Kasi ang nangyari noon, pagka ako'y uuwi ng probinsya, tapos babalik, para hindi ka na uuwi. At yun nga, sa madaling sabi, nagpunta. Bali, dalawa pa yung anak ko noon, yung panganay ko si Divina, si Danica yung pangalawa. Mga taong 90 siguro yon. At patuloy ang buhay, habang sila pagdating ng linggo naman, tigil yung gawa sa yung panaderia, sarado yung tindahan. Napapansin ko sa mag-asawang Kuya Patrick at Ate Tess, sila maaga pa lang naggagayak upang dumalaw sa pagsamba. At kami naman nandun lang, naiiwan. At patuloy yung pagnanais ni Kuya Patrick na kami madadala sa presensya ng Panginoon. Hindi siya sumuko na kami kanyang bahaginan ng salita ng Diyos. Subalit, sa loob ko naman, marami akong alibay, maraming dahilan. Dumating sa isipan ko, bakit pa ako mag-iiba ng relihiyon sapagkat ito na yung kinagisnan ko Dito na ako. Kaya hanggang sa tumagal, ganun ang sitwasyon. At hindi rin talaga sumusuko yung bayaw ko. Siya'y makulit. Sabi ko, pag ako'y nakakulitan, pinagbibigyan ko siya. O sige, aattend ako, sabi ko. Pero ako lang yan, si Sister P, naiiwan din sa bahay. Para mapagbigyan ko lang. Sa ganong sitwasyon, parang baliwala sa akin. Parang natural lang. Basta't napagbigyan ko yung bayaw ko, okay na para maging masaya siya. Subalit, ang Panginoon ay hindi pumapayag na ako'y hahayaan sa ganong sitwasyon. Siya hindi sumusuko. Hanggang sa dumating yung time na nagkaroon ng gawain sa lugar ng Laguna. Hindi ako nagkakamali ay sa sa Santa Rosa. Sa Sitio Kaingin ba yun? Sabi ko, sige bayaw, sasama ako. Susubukan ko yung sinasabi mo na makikita mo yung, sabi niya, sumama ka lang upang makikita mo yung himala na gagawin ng Panginoon sa kanyang gawain. Para maranasan mo ang gawa ng Diyos. Sabi ko, sige. O habang nando na sa lugar na pinagkukursidan, magpasimula na ang awitan, ako'y nagmamasid. At minamasdan ko yung sinasabi niya sa akin na kung ano yung himala na aking mararanasan. So, madaling salita, natapos yung awitan hanggang sa idinadalangin na yung mga may sakit na nangangailangan ng kagalingan. At dito unti-unti nakikita ko na gumagaling nga yung mga may sakit sapagkat
sila mismo ay nagpatuto sa kanilang sarili na sila ay pinagaling ng Panginoon. Pero bago yun, sa pasimula pa lang pala ng pag-aawitan, ako'y nakaranas na ng panlalamig sa aking katawan. Sabi ko, bakit kaya ako giniginaw? O kaya baka ako'y lalagnatin. So, yun ang naranasan ko sa pag-atin kong yun. Hanggang sa nakita ko nga yung sinishare ng aking bayaw na himala na gagawin ng Panginoon. At matapos, dilangin, nagpatotoo, masaya yung mga pinagaling ng Panginoon. Tumayo na ngayon si Brother Boy. At doon nagmimensahe na siya. At unang binanggit niya sa kanyang pagtayo, binanggit niya yung 3 beses yung thank you. Thank you, thank you. Salamat dumating ka. Salamat narito ka. Salamat sumunod ka. At doon, hindi ko alam ang aking naramdaman na parang binuhusan ako ng malamig na tubig. At hindi ko mapigil yung aking sarili sa pag-iyak. Hanggang sa matapos, ako'y umiiyak. At may isang kapatiran na lumapit sa akin sapagkat ako'y nasa sulok lang. O brother, ba't ka umiiyak? Anong naranasan mo sa Panginoon? Hindi ako makapagsalita. Hanggang sa matapos ang gawain, kami umuwi na. At yun, nasabi ko nga sa aking bayaw. Sabi niya, ito yung sinishare ko sa iyo. Kasi yan, mga bagay na ay naranasan ko rin sa Panginoon. Sabi ko, totoo nga yung sinabi mo sa akin. Kaya hanggang sa kami makarating sa bahay, kauwi na, ayun, nadat na namin si Sister P, gising na, siya yung nagbukas ng pinto. At agad niya akong kinamusta kung ano daw yung resulta sa aking pagsama. Sabi ko nga sa kanya, maganda, masarap sa pakiramdam. Kaya sabi ko, dito na tayo sa samba. Sapagkat totoo nga na buhay ang Panginoon na kanilang sinasamba. Parang nakinig siya pero baliwala lang. Hanggang sa pagdating ng linggo, niyayaya ko siya. Hindi pa rin sumasama. Sabi ko, hindi ikaw na lang muna. So, hinayaan ko siya sa ganun sitwasyon. Palit nang tumagal, hindi rin ako makapayag. Sabi ko, bakit ka pa magtitigil? Naranasan ko ang Diyos, kaya dito na tayo. At yun, nakumbinsi ko siya. Unang atin pa noon, naalala ko dito sa lugar na ito. At siya'y nakaupo dyan sa lugar ng kinaupan ni Sister Hiling dyan sa bandang likod. Subalit, yung aking mga anak noon, maliliit pa. Siyempre, bilang ina, ayaw magutom yung mga anak, bili ng pagkain. Hanggang sa habang nagmiminsahe si Brother Boy, yung dalawa ko namang abala sa pagkain, maingay, kumakaluskos sa likod ni Sister Hiling. At nasaway siya ngayon, nasaway. Nung masaway siya, masama ang loob, umiiyak. Sabi, bakit sila ganun? Akala ko ba maganda doon? Sabi ko, makinig lang tayo kung tayo sinasaway.
sa ngayon hindi pa natin naunawaan. Subalit, patuloy lang tayo makinig. Kasi darating ang panahon, maunawaan natin ang mga bagay na yan kung bakit ganon sila kahigpit. So, sa madaling sabi, nakumbinsi ko ulit siya habang sa patuloy na umaaten hanggang sa naunawaan na rin niya yung mga ganong sitwasyon. Hanggang sa unti-unti, nabubuhay sa kanya yung salita ng Diyos. Kaya, ganoon ang naging buhay namin. Hanggang sa dumating ang time na nagkaroon ng problema sa sambahayan mag-asawa ni Patrick. Sa madaling sabi, sila ay nagpahinga sa maggagawa ng tinapay, sila ay umuwi ng Bisaya at iniwan sa amin ang pamamahala ng bakery. Hanggang sa naisip namin, sabi ko, papuntahin mo na lang kaya yung sa kay Sister P, papuntahin mo na yung mga kapatid. Magiging kasama natin dito sapagkat kung tayo hindi natin kakayanin ito. Sapagkat nung mga panahon na yon talagang malagas yung nagiging panaderya nila. Sa madaling sabi, nagpunta yung mga kapatid niya at ayun, hindi inayaan ng Panginoon na hanggang doon na lang kami gagawa. Sila din ay binahaginan hanggang sa sila rin ay nakakilala sa Panginoon. At ito nga yung ating Brother Erwin ay ginagamit na rin ng Panginoon. Maging sa kanyang mga pamangkin sa lugar ng Kisaw, yung dalawa niyang pamangkin ay ginagamit ng Panginoon sa pagtugtog. At patuloy si Sister P sa kanyang pagsunod. Sabi ko, hinahayaan ko siya sumunod sapagkat ako na lang kako ang bahala sa ating mga maliliit na naiiwan. Basta't sumunod ka lang sumunod. Kasi nakaranas ng sumunod. Sabi ko nga sa kanya, dapat ikaw yung tatayo doon magpatuto sapagkat ikaw yung mas maraming may karanasan sa akin. Subalit sabi niya, bakit ako ikaw ang tinatawag? Ayun nga, sabi ko, sige, wala akong magagawa kundi sumunod, magpatutuo. At yun ang aking karanasan sa Panginoon. Yun ang aking tinanggap. At sa bawat isa na kung paano, sa mga panahon na ito, kung paano tayo mayroong pag-uga sa ministeryong ito. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Bagamat maraming nung umpisa pa lang maraming panunokso yung kaaway. Subalit ito yung aking nalabanan. Dahil yung mismong mga umalis, iyon ay naging rin namin, naging kumbaga sa amin parang magulang na rin sila. Dahil pag time na may problema sa bahay noon, sa Antipolo, ito yung pinakamadaling utusan ni Pastora Oclet. Puntahan niyo sila Dani sa lugar ng Antipolo. At dito nakikita ko bilang magulang na si Sister Oclet sa amin. Ito yung aming naging nanay. Kaya nakikita ko yung pagmamahal nila sa amin. Sa bawat may pangangailangan ay naroon kagad yung utos kung paano bilang isang magulang titingnan yung kanyang mga anak or dinadamayan sa kanilang pangangailangan. Kaya ako'y patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa umagang ito sa biyaya na binigay niya sa akin o sa kaligtasan na pinagkaloob sa akin na kung paano
hanggang sa mga panahong ito ako'y nanatili sa kanyang presensya. Kaya ito lang ang masasabi ko sa bawat isa sa atin na patuloy tayong manghawakan sa salita ng Diyos. Sa anumang pagsubok sa ating buhay or anumang tukso ng kaaway, tayo'y maging matatag. At sa bawat isa na naghihintay sa mga himala o pagpapala, tayo patuloy lang. Kung paano, kung ano mang nais ng Diyos, hingin sa bawat isa sa atin, tayo magbigay, malaki man o maliit, basta't bukal sa ating kalooban. Sapagkat, ang sabi nga sa kanyang salita, ihasik mo ang iyong tinapay sa tubigan sapagkat sa maraming araw, ito iyong masusumpungan. Kaya purihin ang Panginoon. Ika. Purihin po natin ang Panginoon. Nung Sunday po ay hindi po ako naka-attend dahil masama po ang aking pakiramdam. Tapos, nag-chat po si Mama nung hapon na kami daw po ni Papa yung magpapatotoo. Ang reply ko po kay Mama nun ay, sabi ko, ayoko. Pero, biro lang po yun. Dahil, alam ko po sa sarili ko, na meron akong, alam ko po sa sarili ko na darating yung time, na tatayo po ako dito at sasabihin ko, yung ginawang pagliligtas ng Panginoon sa buhay namin. Bali, noong September 2022 po, ako po ay nanganak sa aking baby. Salamat po sa Panginoon dahil hindi po ako nahirapan noon. Kasi po akong nanganak. After 1 week po, kami po ay pinabalik sa lying in kung saan po ako nanganak para sa aming check-up. Pagdating po namin doon, nakita po ng pidya na yung anak ko po ay naninilaw pa. Nung time po kasi na yon, nag-uulan, hindi po siya napapaarawan. Doon po kinuhanan po siya ng dugo para sa kanyang laboratory. At yung advice po ng PIDYA is kailangan daw po siya ipototherapy para po mawala yung paninilaw niya. Pero hindi po namin siya agad dinala sa ospital kasi sa bahay lang po muna namin siya pinaarawan. Pero after 1 week po, wala pong pagbabago sa kulay niya. Tsaka po nagkaubo na din po siya. Kaya po, dinala na po namin siya sa ospital kinabukasan. Tinakbo po namin siya sa Morong Hospital. Kasama ko po yung mama at saka papa ko noon. Yung asawa ko po kasi noon is nasa Cavite pa, nagtatrabaho. Nakarating po kami sa Morong Hospital pero hindi po kami tinanggap kasi po punuan na po doon. Kaya po kami ay dumiretso po sa Kabading Hospital. Pero pagdating po namin doon is punuan din po. May mga nakaset up din po na tent sa labas. May mga pasyenteng naka-admit. Doon po sa ospital ng Kabading, tinignan po yung results ng laboratory ng baby ko. Pagkakita po ng doktor ay napagalitan pa po ako kasi bakit daw po hindi daw po dinalagad sa ospital. Pwede daw po kasing, buti daw po sabi ng doktor, buti daw po hindi nag-seizure yung anak ko. Kasi po napakataas po ng bilirubin niya. Sobrang taas po, pwede pong mag-cause ng seizure. Hindi po kami tinanggap doon. Kami po ay umuwi para kumuha ng gamit.
At hinatid na po kami nila mama at saka ni papa sa Kogyo. Doon po nag-taxi kami. Kasama ko po yung kapatid ko si Daniel. Siya po naghatid sa amin kasi wala pa po yung asawa ko noon. Habang nakasakay po kami sa taxi ay umiyak na po ako. Dahil nandun na po sa akin yung takot. Pero patuloy po ako nananalangin sa Panginoon. Pagdating po namin sa Amang Rodriguez, doon po, tinanggap po kami. Doon po na-admit kami. Salamat po sa Panginoon. Kinuha na po siya ng dugo. Doon po, sinuruhan siya, pero hindi po naging madali. Dahil po, pag kinukuha na po siya ng dugo, pumuputok po yung mga ugat niya. After 5 try, doon po, nasweruhan na po siya. 10 p.m. po, tinawag po ako ng doktor. At sinabi po ng doktor sa akin yung findings. Pneumonia daw po, tsaka sepsis. Punuan po nun sa ospital na yan, kaya 2 days po kami nasa emergency room. Habang nandun po kami sa emergency room, may naroon po yung takot sa amin ng kaaway dahil sa 2 days po namin na pag-stay sa emergency room ay marami po kaming nakitang namamatay. Naroon po yung isang matanda, nakita namin sa bed, patay na. Tinutulak po habang papalabas sa emergency room. Nandun din po, nakita namin yung isang babae po, yung isang nanay, nire-revive habang sinisisaryan. Yung baby po na buhay. Yung nanay po ay namatay. Sa kabilang bed naman po, may 5 years old na bata. Naroon po naririnig namin yung nanay umiiyak dahil namatay po yung kanyang anak. Naroon po yung takot sa amin ng kaaway, ngunit patuloy lang po kaming nananalangin. At sabi nga po ng Panginoon sa Isaiah 4:10, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka o aking tutulungan ka o aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Kaya patuloy pong pinapalakas ng Panginoon ng loob namin mag-asawa. Pang 3 days to 4 days po namin sa ospital, binigyan na po kami ng pinasok na po kami, inalis na po kami sa emergency room. Pinasok na po kami sa loob. Doon po, hindi na po ganun ka-crowded. Hindi na po ganun kasiksikan. Pang 5 days po namin sa ospital, pinakyat na po kami sa taas. Nandun na po yung pinaka-room talaga namin. Doon po, binigyan na ng gamot yung anak ko. Hindi na rin po pwedeng pumasok yung asawa ko nun kasi kailangan po isa na lang ang bantay. At sa patuloy po na pag-stay namin doon sa ospital ay nauubusan na din po kami ng panggastos dahil kakapanganak ko nga lang din po noon. Hindi po nakakapasok ang aking asawa. Pero salamat po sa Panginoon. Tunay nga ang Panginoon na magpupuno sa lahat ng aming pangangailangan. Ginamit po niya ang ating Sister Rocklet tsaka si Tita Tess na nagbigay sa amin ng love gift. Purihin po natin ang Panginoon. 10 days po kami sa ospital noon bago kami na-discharge. Salamat po sa Panginoon sa kabila ng takot na ginawa ng kaaway sa buhay namin mag-asawa. Ay iningatan kami ng Diyos at pinagaling niya ang aking anak. At sa 10 days po namin sa ospital ay wala po kaming binayaran kahit na po piso. Purihin po natin ang Panginoon. Karanasan naman po ng aking asawa nitong December 2024 po, nauso po yung lagnat. Tinrangkaso po kami halos lahat po sa bahay. Yung bahay po kasi nila mama at saka bahay namin, magkaharap lang. Nangungupahan lang po kami mag-asawa. Pinakahuling tinangkaso po yung asawa ko, pero araw-araw pa rin po siyang pumapasok. Dahil din po, hindi siya pinapayagang mag-day off.
Kulang daw po kasi sila. Yung asawa ko po ay isang security guard sa isang village sa Pasig. At habang nasa trabaho po siya, nagchat-chat siya sa akin na dumadaing. Hindi daw po siya makakain, nanghihina daw po siya. Nagtatae po at nagsusuka din siya. Tuwing gabi po ay pabalik-balik po ang kanyang lagnat for 5 days. Hanggang sa pang 6 days po. Pag-uwi niya galing sa trabaho, nagbihis na siya. Doon po nakita namin, napakaraming rashes po ang naglabasan mula sa kanyang hita hanggang sa kanyang mga paa. Nung gabi po yon, nagpaalam na po siya sa kanyang officer. Doon pa po lang siya pinayagan. Kinabukasan po ng umaga ay nagpunta po siya sa health center ng Baras. Doon po siya tines. Tapos after 3 p.m. pa daw po makukuha yung results, kaya binalikan niya na lang po. Nung 3 p.m. na po, pagbalik niya, sinabihan na siya ng doktor na kailangan niya na daw po magpa-admit kasi sobrang baba daw po ng platelets niya. Sa Morong Hospital po, pumunta siya doon mag-isa kasi nung time po na yon wala po ako mapag-iwanan sa anak ko. Nung time po na yun, si Papa po nagbabiyahe pa. Tapos si Mama po nasa hayo pa po. Wala po ako mapag-iwanan. Doon po, nagpunta siya mag-isa doon sa Morong Hospital. Pero sabi po, kailangan niya daw po ng kasama para mag-fill up ng mga papers. Nung una po, si Daniel lang po muna ang nagpunta doon kasi wala nga po magbabantay sa anak ko. Nung gabi na po, hinatid ako ni Papa doon. Sa kanya ko po iniwan yung anak ko. Sa Morong Hospital po, doon siya na-admit. At sinabi po ng doktor yung findings na dengue daw po siya. Tapos sinabi daw po sa kanya ng doktor na kapag sobrang bumaba po yung platelets niya ay maaari na siyang salinan ng dugo. Sa 3 days po. Pero salamat po sa Panginoon dahil sa 3 days po namin sa ospital na yon, ay di na siya kailangan salinan ng dugo dahil pinagaling na po siya ng Panginoon. Purihin po natin ang Panginoon. Isa din po sa pinagpapasalamat ko sa Panginoon dahil yung asawa ko po nung nakilala ko po siya is Katoliko po siya. Nung nakilala ko po siya, Katoliko siya. Pero kahit kailan po, kapag day off niya po sa araw ng pagsamba, hindi po ako nahirapan na isama siya dito sa pagsamba. At nakakaisa ko rin po siya pagdating sa tithing, kahit gaano man po, kalaki o kaliit. Patuloy nga po sa aming pagtatapat sa Panginoon ay nakita namin ang kabutihan ng Diyos sa aming mga buhay. Tunay ngang kami ay iningatan ng Panginoon at iniligtas niya sa anumang gawa ng kaaway. Purihin po natin ang Panginoon.